Sa isang saglit, ating maririnig ang WHP. Ito ang WHP, walang hanggang pabalita. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Pakinggan ang WHP, walang hanggang pabalita. Nagsasaysay na si Jesus ay muling darating, kaya't humanda kang siya'y salubungin. Good morning and happy Sabbath, WHP family and AWR Faith Adventist Academy Campus, Taytay, Palawan listeners. Tayo po'y manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating programa. Dakila at mapagmahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa inyo na sa araw ng Sabat na ito, kami po'y inyong ginabayan upang kami po ay maging banal sa inyong banal na harapan at kayo po'y sama-samang mag-aral sa inyo sa umagang ito sa pamagitan po ng walang hanggang pabalita, online ministry, worship service. Pagpalain po ang tuloy-tuloy pong mga may bahagi sa programang ito. Higit sa lahat ang taong inyo pong inatasang maghati po ng tinapay ng buhay. Inyo po siyang pagpalain, ang karunungan ay mapasa kanya galing sa langit. At ang kanyang mensaheng aming mapakinggan sa umagang ito ay isang mensaheng pakipakinabang sa bawat isa sa amin na maging kalakasan ng aming panampalataya at paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming samutiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yes, good morning, and happy Sabbath sa ating lahat po mga kapatid, sa ating pong mga viewers na nanood sa ating pong program through WHP Walang Pabalita, at sa lahat po ng ating mga nakikinig ng ating pong program through AWR 104.7 FM dyan po sa bahagi ng Taytay, Palawan, no? Sa ating pong Faith Adventist Academy. At sa lahat ng mga manunood through replay ng ating program, happy viewing po sa ating lahat. At ngayong umaga, bago po ipakilala ni Brother Ed Ortaliza ang ating pong tagapagsalita na pinadala sa atin ng Panginoon, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin na ito po ihandog sa atin from FAA Choral. Pakinggan po natin mga
Happy Sabat mga kaibigan, atin pong tagapakinig dito po sa ating AWR, Faith Voice, WHP, walang hanggang pabalita. And happy Sabat sa lahat po ng mga Seventh-day Adventists mula Luzon, Visayas, Mindanao. At amin po kayong binabati sa mga ito na upang tayo ay magkaroon ng kalakasan habang tayo po naghahanda para po sa Sabat, pagsamba. At alam po natin na tayo po ay mag-start po ng 8:30 o kay 8 a.m. sa pagpunta sa bahay sambahan upang kasama ng lahat ng mga banal. Well, it's a nice day, it's a happy day, it's a blessed day for everyone, every Seventh-day Adventist throughout the world. Thank you very much po sa ating mga greetings mga kaibigan na nagpapadala, yung mga viewers po natin dito po sa ating WSP FB page. At atin pong tunghayan muna ang kanang greetings. Ang pinakauna po ito ay si Nanay Oding Flores Ferraz. Sabi niya, good morning sa lahat. Happy Sabbath. Then mula din po, acts din po ang ating AWR FA Campus. Happy Sabbath WSP from AWR 360 104.7 FM FA Campus and listeners. Then mula din po kay Los Bimindaw Valeroso, sabi niya, good morning, happy blessed Sabbath day, God bless us all. Mula din po kay Ma'am Libby Comelor Tolentino, sabi niya, happy and blessed Sabbath to all. At mula din po kay Nelo Darasen, sabi niya, good morning and happy blessed Sabbath po sa ating lahat. At mula din po kay Ma'am Maria Elisa Patosa Ente, good morning everyone, happy Sabbath. Mula din po kay Ros Morales, good morning, happy Sabbath. At mula din po kay Brother Racelito Makalakad, mula dyan sa Banbanan, good morning to all, is the happy Sabbath sa lahat. Isang mapagpala sa araw na ito at sa mga kapatid na Isday sa Malampaya District. At sa lahat ng mga kapatid at ating mga tagapagsalita WHP. Well, thank you very much. At shout out dyan, Brother Lito, kay Pastor Jan Kenneth Garcia, yung inyong district pastor. At mula din po kay Venus Tolyong, sabi niya ay happy and blessed Sabbath to all. At mula din po muli kay Shine Darasen, good morning po sa ating lahat at maligayang pakikinig sa magang ito. Happy Sabbath everyone and WHP program. Well, thank you po sa inyo mga greetings sa ating mga first comers, first viewers sa umaga ito, and sana ang pagpapala ng Lord ay mapabasa sa atin. Well, mga kaibigan, akin pong ipakilala po ang ating tagapagsalita. Ang ating pong tagapagsalita ay actually si Brother Denmar Santiago, former SAFE-D and Cebu member, SAFE-CFLAM head, chairman of National Debating Team, ERCCP. So siya po ang ating tagapagsalita sa umaga ito. Ang kanya pong title, ang kanyang paksa na dadalhin para sa atin sa umaga ito mga kaibigan ay The I Ams of Apostle Paul in Rome 1:14 up to 16. At ngayon po, ibigay na po natin sa ating tagapagsalita ang panahon, Brother Denmar. Hello, happy Sabbath, Brother Denmar. Happy Sabbath mga kapatid at mga ginigilaw nating mga manonood dito sa ating programang Walang Hanggang Pabalita Ministry dito po sa online. No? So marami pong salamat unang-una sa lahat yung pag-iimbita po sa akin sa programang ito. Nawa ay maging pagpapalat biyaya sa inyo ang ating gagawing pag-aaral sa umagang ito. At papurihan natin ang Panginoon sapagkat isa na naman pong araw na kapahingahan para po sa ating lahat. At mga kapatid ko, ay nais ko munang pasalamatan din yung ating pupuntahang iglesia maya-maya pagkatapos natin dito. Tatakbo na kaagad tayo doon sa Green Valley
Caloocan Seventh-day Adventist Church. Ayan. So maraming salamat kay Brother Rodmar sa kanyang invitation sa atin at kay Kuya Raymond Dada na nag-recommend sa atin diyan sa kanilang iglesia, no? So, bago po tayo magsimula, ay nais ko pong basahin sa inyo, mga ginigilo kong kapatid, ang ating paksa. No? Ito ang ating paksa na ating pag-uusapan. Sabi ho dito sa Roma 1:14, ang versikulo hanggang 16, sabi dito, ako man ay may pananagutan sa mga Griego, no? Ayan, so ang ating Apostol Pablo dito ay mayroon siyang pananagutan sa mga Griego. Ano kaya ito? Mamaya alamin natin. Sabi pa diyan, no? At sa mga barbaro, sa mga marurunong at hindi sa mga mangmang. Kaya't sa kanang akin, nasasabik din akong ipangaral ang ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. Sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Hintil. Mga kapatid, sa ating pagpapatuloy ng Antayin mo natin mga kapatid, sapagkat medyo mahina po ang signal, maaring na-lost connection si Brother Linmar. Well, happy Sabbath at shout out din sa gabing sa umaga ito mga kapatid, ang World Women's International Celebration Day na gaganapin po mamaya. Well, nandito na po si Brother Linmar. Brother Linmar. Hello. Ayan. Nagbalik tayo kapatid na Edwin, no? Ayan. Saglit lang, kukunin natin yung ating slide dahil nalaglag tayo. Okay, kukunin ko yung ating slide mga kapatid. Nga? Okay. So, sa pagsisimula o pagpapatuloy natin, mga kapatid, ay habang inaantay natin yung aking presentation, ayan. Yan, no? So, napakaganda. Okay. So, ito, mga kapatid, na mensahe ng ating Panginoon ngayong umagang ito, yung I am ni St. Paul, no? Ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 1, verse 14 to 16. No? Ano kaya ang ibig sabihin ng ating apostol dito sa kanyang mga sinasabi? So, ating pong basahin ang kanyang mensahe para sa atin. Una po, doon sa aking binasang talata kanina, ay mapapansin po ninyo, ang ating bidang apostol ay siya ay nagsasabi na siya ay may pananagutan o debtor. Pag sinabi nating debtor, siya ay may pagkakautang na loob doon sa mga Griego, no? So, ayan yung sinasabi ko kanina. Mababasa po natin yun sa Colossians chapter 1, verse 21 and 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8. At sabi din dito ni Paul, so I am ready, this is verse 15. Okay? Single blessedness. No? Mababasa natin yun sa Philippians chapter 3, verse 15, 2 Corinthians chapter 12, verse 15, Acts chapter 21, verse 11, and Philippians chapter 3, verse 8 to 15. Okay, so ito muna dalawa ang ating tatalakay na talagang interconnected silang dalawa, no? Pagka sinabi po nating debtor, from the word debt, utang na loob, mga kapatid. Yan. So, ang sinasabi ng ating Apostol Pablo dahil siya ay galing sa mga Hudyo, okay? Siya ay galing sa mga Hudyo, siya ay may lahing Hudyo, at siya rin ay citizen ng Rome nung siya ay punta dito. Mababasa natin, balikan nga natin yung ating mababasa.
Dahil napaka-importante na yung tinatawag nating exegetical study dito sa talatang ito para lalo natin siya mapaglaliman ng ating pagbubulay-bulay sa umagang ito. Sabi dito, ako ngayon may pananagutan sa mga Hudyo, at sa mga barbaro, gayon din sa mga mangmang, at gayon din sa mga marunong. No? So ano kaya yung naging pagkakautang na loob ni Apostol Pablo sa mga binabanggit natin? Mga kapatid, ang pagkakautang na loob ni Apostol Pablo, siya ay tinatawag niya ang kanyang sariling pinakamababa sa lahat ng mga apostol. Meaning, mga kapatid, ay hindi ho siya yung pinakamataas. Okay? Hindi ho siya yung pinupuri, hindi siya yung pinararangalan. Pinasasalamatan niya ang mga taong ito sapagkat mga taong ito ay ibinigay sa kanya. Sino ba naman siya, mga kapatid, para itong ating bidang apostol ay magkaroon ng ganong pagpaparangal na iniluklok siya ng ating Panginoon bilang tagapangaral sa mga ito. Gayon din tayo, mga kapatid. Ako, ang kapatid na Edwell at ang ating mga kasama dito sa Walang Hanggang Pabalita, sino ba naman tayo upang bigyan ng karapatan ng ating Panginoon na mangaral sa ibang mga tao? Tayo mga maliliit at abang lingkod lamang ng ating Panginoon. Pero nung dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na kahit tayo isang makasalanang tao, walang kabuluhan, ay niloob niya maging karapat-dapat sa kanyang harapan para tayo maipresenta natin ang ating sarili sa iba upang gayon din naman, mga kapatid, ay maipresent natin ang ating Panginoong Kristo sa ibang tao. Ganun po tayo kaibig-ibig ng Diyos. Sapagkat, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos, kahit yung basura na tulad natin, totoo po yan, tayo po ay basura, nilagyan ng halaga ng Panginoon, kaya ako naging isang malaking kayamanan. At tulad ko, mga kapatid, sa inyong harapan po ngayon sa inyong mga screen, sa inyong Facebook, no? Sino ba naman po ako, mga kapatid, para ako'y mangaral sa inyo? At totoo lang, mga kapatid, tayo ay dati tayong naging mangmang. Sabi nga sa Kawikaan 26:11, no? Tayo ay aso na bumalik doon sa kanyang suka. Ang ibig sabihin, yung mangmang ay binabalikan yung kanyang kamangmangan at hindi na po mangyayari yan. Dati ako nung naging Katoliko at ako rin ay bumalik din sa Katoliko nito nakaraan. At pagkatapos, no, iniwan ko ang Adventist at bumalik na naman ulit ako. Bakit? Kasi, mga kapatid, nasayang ang buhay ko. No? Nasayang yung buhay ko na sabi ko, akala ko totoo na yung pagpapasya ko. Akala ko, mga kapatid, ito na talaga yung tunay na dapat kong patutunguhan. Subalit, mga kapatid ko, hindi pala. Kaya nagpapasalamat ako sa aking mga naaniban dito sa Iglesia ni Cristo ng 5 taon, ng Roman Catholic ng 3 taon, naging born again din ako, no? So, itong mga kapatid, ibinigay sa atin ng Panginoon para makilala natin itong mga taong ito para sa ating panahon ngayon. Ngayon nandito na tayo sa tunay, sila din naman ay ating dadalhin din dito sa tunay. Kaya ang ating Apostol Pablo, una siya ay naging Hudyo. Yung pagiging Hudyo niya, ginamit niya para itong mga Hudyo na ito, maidala niya doon sa pananampalatayang Kristiyano. Gayon din ang dapat natin gawin. Ngayon, natin isipin, mga kapatid, tayong mga converted Adventist, ay ito ang ating isa-isip, no? Ito yung ating pagkakataon, advantage kaysa doon sa mga born Adventist. Hindi naman po sa pagmamaliit. No? Huwag niyo pong isipin po ngayon. Ang converted Adventist po, mga kapatid, marami po silang nakilala sa kanilang pinanggalingan. At ito po ang magiging unang linya ng kanilang mimisyonin. Gayon din ang Apostol Pablo, siya ay galing sa Hudyo. Kaya siya, at sabi niya,
siya ay may pananagutan sa mga kasama niya. Noon, na mga marurunong, mga magmang, Griego, mga baro-baro, kasama niya mga to. Pag sinabi natin pananagutan, ito yung responsibilidad niya, yung kanyang pagkakatawag para sila din naman ay tawagin din sa pananampalataya ito. At pagkatapos, sabi ng Apostol Pablo, siya daw ay ready o handa sa verse 15. Basahin natin. Sabi dito, okay, verse 15. Okay. Sapagkat sa ganang akin, yan, nasasabik din akong ipangaral ng Ebanghelyo sa inyong mga nasa Roma. No? So, dito, ready siyang ipangaral ng Ebanghelyo sa mga Hindyo. So, sa pagkakataong ito mga kapatid, mapapansin ninyo, pagkatapos niya ipahayag na siya may pagpapasalamat sa mga Hudyo, sa mga barbaro, sa mga marunong at mga mangmang, at lahat ng mga taong ibinigay sa kanya para pangaralan niya ng Ebanghelyo, ano ang sabi ng Apostol Pablo? Siya ay nasasabik. Sa English, I am ready. No? I am ready to preach the gospel even unto the Rome. Si Apostol Pablo ho ang pumunta sa Roma. Okay? Ang apostol pong ito ang pumunta sa Roma at hindi ho ang Apostol Pedro na gaya ng aking paniniwala. Paniniwala ng aming dating simbahan, o dating iglesia na kinaaniba ng Roman Catholic Church, si Pedro daw ang pumunta sa Roma, hindi ho. Ang Apostol Pablo ang pumunta sa Roma gaya na sinasabi sa Gawa 23:11 kung saan ay sinasabi, mga kapatid, na kung paano mo ko pinatutuhanan sa Jerusalem, gayon din sa Roma. So, handang-handa ang ating kapatid na kahit doon sa lugar na alam niya kung saan siya papatayin ng mga Romano, no, pupugutan siya ng ulo, ay hindi siya natakot, mga kapatid. Hindi siya natakot na ipangaralan ko. Gayon din dapat tayo. Dapat, ito yung lagi natin sinasabi, yung I am ready. Diba? Lagi akong handa. Kaya nga, meron tayong motto sa church. Ano yung motto natin sa church? I will go. No? Ako, ang perspektibo ko sa aking sarili, whom shall I send? Here I am, Lord, send me. Yun yung sinasabi ko. Kaya, kahit sa church ako dalhin ng Panginoon, sabi ko, ang Panginoon ang bahala sa akin. May plano siya para sa akin. No? At ayun nga, no nakaraan, dinala tayo ng Panginoon sa Sukat, Muntinlupa, SDA Church. Kung saan, mga kapatid, may nakilala tayong babae dito, nakikinan natin, si Sister Jackie Lumpay. Mga kapatid, pakiramdam ko may mission ako sa taong ito. Huwag naman po sana kayong kiligin. Pero may mission po ako sa buhay ng taong ito. No, pareho po kaming call center agent at hindi po siya makaiwas ng pagtatrabaho sa Sabat. Ako po ay nag-resign ng mga nakaraan dahil po pinaninindigan ng po ang utos ng ating Panginoon. Mas mahalaga, mas mabigat sa akin ang utos ng Panginoon. Kaya siya din naman, mga kapatid, hihikayatin natin lumabas din doon sa kanyang trabaho para naman, mga kapatid, makasama natin siya sa ministry. Kasi gustong-gusto niya nang bumalik sa ministry. Gustong-gusto niya na makabalik doon sa ginagawa niya as missionary. Noong nag-pray siya, ano sabi niya? Siya ay answered prayer. Ako daw ay answered prayer niya. Kaya feeling ko, mga kapatid, ako ho ay may misyon sa taong ito. Yung kanyang pagiging broken-hearted sa ating kapatid ay ginamit ng Panginoon para siya idalhin sa church at i-comfort ng Panginoon, at ginawa nga ito ng Panginoon, ibinigay niya ako sa kapatid niya. At sana, mamayang umaga sa ating paglilingkod, sana na dalhin siya ng ating Panginoon na makasama. Sapagkat yun naman ang kanyang kalooban at yun din naman ang kanyang kagustuhan para sa
ating kapatid na sister Jacqueline Lupay, no? Ng Sukat Muntinlupa SDA Church. At mga kapatid dito sa distrito ng Muntinlupa at Parañaque, panalangin niyo po mga kapatid, mayroon po tayong isang bago at maliit na simbahang nagsimula ko noong nakaraang taon. Ito yung tinatawag nating meron tayong tinatawag na isang church doon, Philinvest. No? Philinvest Muntinlupa SDA Church. Isa siyang maliit, munti na ating church na ang balak ay magkukusade ang ating pastor doon. Nakalimutan ko ang kanyang pangalan. Magkukusade siya at pagkatapos mga kapatid ay kukunin daw akong layman. No? So, panalangin natin mga kapatid na ito yung loobin ng Panginoon sapagkat hindi natin alam, no? Baka kumuha sila sa CLC ng layman or hindi man ako or ako man. It doesn't matter eh. Kasi kahit sino ipadala ng Panginoon ay sabi nga natin, sabi ni Apostol Pablo, ito yung attitude ng isang tunay na lingkod ng Panginoon. Laging handa. So dako tayo sa verse 16. Sabi diyan, no, I am not ashamed. No, hindi siya nahihiya. Babasahin ho ulit natin mga ginigilo kong mga kapatid. Sabi niya, sapagkat hindi sa ikinakahiya ko ang ebanghelyo, sapagkat ito kapangyarihan ng Diyos, no, ayon sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ayan, so ito ho ang sinasabi ng Apostol Pablo na nakita niyo yung kanyang mensahe. Mula nung una. Na siya ay may pananagutan doon sa mga taong ibinigay sa kanya. Siya ay handa. At pagkatapos, sabi niya, hindi niya ikinakahiya. Bakit? Kasi wala siyang ipagmamalaki kundi ang ating Panginoon na siyang ebanghelyo. Kasi sino ba naman tayo? Pero kung mayroon tayong ebanghelyo sa ating buhay at tinanggap natin ito sa ating mga puso, tinanggap natin ang ating Panginoon, ito'y kayamanan sa atin. Nagkaroon tayo ng halaga ng dahil sa ating Panginoon. Tandaan natin ito mga kapatid. Isa tayong basura sa paningin ng Diyos. Isa tayong parang zombie, patay sa espiritu. Ngunit binuhay ng ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo. No? Yan yung kanyang sinasabi. Sundan natin mga kapatid. Gusto ko isa-isahin ito sa inyo. No, total na nag-advance ako dun sa aking PowerPoint. No, naunahan ko ata siya, pero okay lang mga kapatid, no. Wait lang. I-adjust natin yung PowerPoint natin. Slide number 3. Okay, mga kapatid ko. No? Sabi dito, I am a debtor. So, Paul's concern for the lost. Romans chapter 9 verses 1 to 2 and chapter 10 verses 1 to 2. So, ang application natin is to preach without fear or favor. Okay? Debt to fellow workers. Debt is not allowed by circumstances, and we will ourselves or influenced by its teachings. So, let us apply yung sinasabi ni Paul dito. Preach without fear and favor. Kasi yung pananagutan, when you say pananagutan, sabi ko kanina, when you say pananagutan, ito i-responsibilidad mo. Pagkasama mo ang Kristo, hindi ka mananakot, hindi ka matatakot na yung pangaral ng Ebanghelyo. Kahit saan pa, hindi ka matatakot. Kasi kasama mo ang Panginoon. Di ba, naalala natin yung mga kapatid nating mga kapatid nating namumundok diyan sa bahagi ng Mindanao. No? Umaakyat sila at minsan pa nga, mga kapatid tulad nito, nakakalungkot na balita, di ba, noong mga nakaraan, napansin natin, di ba, may napatay na literature evangelist diyan sa may bahagi ng Mindanao, somewhere in Mindanao, no?
siya ay binaril, at sabi nila, mga kapatid, ito daw ay napagkamalan na maniningil ng buwis or something like that, no, debtor, no? Hindi po totoo ito. Sa pag-analyze po ng inyong maliit na lingkod, ang literature evangelist dito, kung tunay nga po na masasamang loob ang pumatay sa ating kapatid, ay kinuha na sana yung kanyang mga ari-arian gaya ng cellphone, ng kanyang motor, no? At hindi ito mag-iiwan ng kahit anong bakas. Pero mga kapatid, matapos ang crime scene, lahat nandoon. Imposible kung ito ay mangyayari. Ano ho ang motibo sa pagpatay? Ang motibo ho sa pagpatay, mga kapatid, ay ang katotohanan. Nakikita natin na sinasabi ng ating Panginoon na kayo'y papatayin, kayo'y pag-uusigin dahil hindi nila nauunawaan, no? At hindi nila po kilala, sabi ng Panginoon. Alam po natin yan, hindi tayo makakaligtas sa persecution. No? Ito ang ating kapatid na literature evangelist, mga kapatid, nakabangga ito ng malaking grupo o ng tao sa kanyang naging pangangaral. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, ang pananagutan natin sa Panginoon, dapat walang takot at hindi kailangan ng pabor. Kaya ako, mga kapatid, hindi ako naghahanap ng titulo, hindi ako naghahanap ng pera, hindi rin ako naghahangad ng gantimpala o ng anumang pagpaparangal. Ang ating ginagawang pagpapagod kahit tuwing Sabat, no? Sabat and every Sabat hanggang sa mga susunod na Sabat ang aking schedule hanggang May, mga kapatid. Puno. Lagi akong umaalis ng bahay. Linggo-linggo. Sa susunod na buwan, sa Mindanao pa, kasama ang ating mentor, Dr. Rocky Tulog. Makita ninyo, mga kapatid, walang pagod. Hindi tayo napapagod. Bagaman tayo nalalanta, hindi tayo napapagod, hindi tayo natatakot, hindi tayo napagwawalan ng pag-asa sapagkat kasama natin ang Panginoon. Kumpleto. Alam nyo, kaya nga sabi ko, pag tayo naglilingkod, bigyan na natin yung sandang kumpleto. Sapagkat pagkatapos nating maglingkod sa Panginoon, hindi natin alam kung ano mangyayari. Hindi natin kontrol ang lahat ng mga bagay. Ang Panginoon lamang ang may kontrol ang lahat ng bagay. Makikita natin na tayo ay walang kontrol sa ating sarili. Wala tayong kontrol sa ating sarili at hindi natin kontrol ang hinaharap. So therefore, mga kapatid, bibigyan natin yung ating isandaang posisyon sa paglilingkod. Sapagkat ito nga, mga kapatid, hindi natin alam ang susunod na mangyari. Hindi natin alam kung darating ang Panginoon o ikaw ay mabawian ng buhay. Dalawa lang ang mangyari. Mabawian ka ng buhay o darating ang Panginoon. Maliban lang sa isa dyan, ang mauna, mga kapatid, kailangan handa ka. Kailangan hindi ka takot. Kailangan punong-puno ka ng pag-asa na ikaw ay mamamatay kay Kristo. Mga kapatid, mapapansin natin yan, no? Dev to fellow workers. Ito yung pananagutan ni Pablo sa kanyang mga kapwa mga ngaral, no? Kapwa mga lingkod ng ating Panginoon. Sapagkat tayo na tinawag ng Panginoon sa ganitong gawain, tayo ay may pananagutan sa ating mga kapwa na nangangaral upang tayo tutularan nila. Kung sila ay nakikita natin, no, na medyo umaangat na sa kanilang level, dapat siguro manawagan tayo. Speak up for yourself, kapatid. Dapat ang sa mga ngaral nasa ibaba naman. Kailangan hindi siya papantay doon sa ating Panginoon. Dapat siya ay pinakamababa katulad ni Apostol Pablo. List of the apostles. Kaya mga kapatid, makikita natin yung pananagutan. Hindi lamang ito pananagutan sa mga pinangangaralan, kundi maging sa kapwa mangangaral. Kasi kung
tayo, pababayaan natin yung iba na mangangaral ng kanyang sarili at ng ibang doktrina, aba, pangungonsinti yun. Huwag nating gagawin yun. So, kailangan meron din tayong pananagutan, mga kapatid, sa ibang nangangaral. Kilalanin natin, kilatasin natin. Lalo na sa panahon ngayon, maraming option. No? Yung isa nga dyan, no, mga kapatid, prophetic movement daw, pero hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, delikado po. Papakilalang Adventist, pero hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng ating Panginoon. Mag-iingat po kayo dahil yung ganyan pong mangangaral, sabi ng Apostol Pablo, Galatia 1:8, kailangan sumpain dahil nagdadala ng ibang. Ngayon, sundan po natin ang ating pag-aaral. Ano naman po ang sinasabi sa I am ready? Okay. Madalas, nadidinig natin ito sa kanta, no? Yung I will go. Okay? Sa ating church. Okay. I will go. Okay. I am ready pala, sorry. I will go ako ng I will go. Okay. Ganda kasi ng kanta eh, no? Ayan. So, I am ready. Eagerness to get to work. Nandiyan naman po yung mga verses, no? Pwede nyo po kopyahin, screenshot, mga kapatid. No? Ready to learn, no? Ready to teach, okay? Ready to fail, and ready to die. Isa-isahin natin ito. Maganda yung pinaka-last, no? Maganda yung pinaka-last. Okay. When you say ready to learn, mga kapatid, ang ating Apostol Pablo, bagaman siya ay misyonero, siya ay nangangaral na, o mangangaral na, no? Siya pa rin ay handang makinig, buksan ang kanyang isip. Hindi ho nagsasara ng isipan ng isang mangangaral. Ang isang mangangaral, mga kapatid, kahit alam niya yung kanyang sasabihin, katulad ko, ay nagtatanong pa rin siya doon sa iba niyang mangangaral, sa ibang kakilala niyang mangangaral. Bakit? Sapagkat, tandaan natin ito parati. Ito ang ating maging mindset. Ang Panginoon lamang ang siyang may alam ng lahat ng mga bagay. Tayo, alam natin siguro, o marunong lang tayo, pero hindi natin alam lahat ng mga bagay. Pakumbaba tayo, mga kapatid. Di ba dapat ready? Ready tayo na makinig, ready tayong matuto, ready tayong pagsabihan. Sapagkat kung hindi ka na masasabihan at hindi ka na matututo, hindi mo na kailangan makinig, magaling ka na. No? Bakit ka pa nangangaral? Magaling ka na pala. So, kasi ang pangangaral, hindi lang ikaw yung pinangangaralan mo yung iba, kundi maging yung sarili mo pinangangaralan. Yan ang perspektibo at motibo ng pangangaral. Two ways po yan. Ang pinapangaralan at yung nangangaral. Kailangan both benefited at the same time. Kaya yung mga mangangaral, kita ninyo, ano sabi sa atin ng Kuya Richard Thompson? Sabi niya, hindi ko man maituturo sa iyo lahat ng mga alam ko. Siguro may mga hindi ako alam na mga bagay na nasa theology. Pero, pagdating sa experience bro, sabi niya sa akin, kayang-kaya kong ituro yun dahil napakarami na namin experience. Doon tayo matututo. Kailangan natin makinig. No? Yun yung kahalagahan nun. So sabi dito, ready to teach. No? Laging handang magturo. Actually, mga kapatid, lagi naman ito sa atin. No? Katulad kagabi, PM sa akin si Brother Edwell, sabi niya, bro, pwede ka bang mag-guest sa WHP? Sabi ko naman, ready nga di ba? So, in-apply ko agad sa sarili ko yung tinatopic natin mga kapatid na ready. Bakit? Kasi ito, di ba, kagabi lang siya. So, ang ginawa ko, naganda ko ng 5 slides. 5 lang. Actually, 5 lang yung ating slides na lang, mapapansin niyo. 5 lang yan. Pero napakaraming talata. Pinag-try ko ito mga kapatid. Dahil alam nyo sa totoo lang, hindi ko talaga alam yung i-message ko
umaga, pero ibinigay ng Panginoon kagabi sa akin. Kung sinabi ni Brother Edwin, bro, imbitahan kita doon sa WHP. Ay, walang problema. Kasi paglilingkod dito sa Panginoon, tandaan niyo mga kapatid, yung mga makakapakinig nito, sino mang mag-invite sa akin for crusade, sino mang mag-imbita sa akin for online program, sino mang mag-imbita sa akin sa ministry, sino mang mag-imbita sa akin sa mga churches para speaker ng ikalawang service natin, no problem. Yes, agad ang sagot. Bakit? Always tayo ready. Kasi ganito ang ugali ng ating Panginoon. No? Always siyang ready magbigay, always siyang ready magpatawad, always ready siyang nandiyan para bumakap sa atin. Always siya ready, mga kapatid. Always siyang ready tayong tulungan, di ba? Katulad ng ginagawa niya sa atin sa mga araw-araw. So, always ready to fail. So, pagkatapos nito, kailangan naman natin tanggapin yung ating pagpapakumbaba. Always ready to fail. Ibig sabihin, huwag tayong mabroken kapag tayo ay nanlupay-pay o kaya hindi natin naganap. Hindi natin lubusang naganap ang ating responsibilidad. Kasi minsan, oo nga, na Bible study mo, kapatid. Ba? Sabi nung isang elder doon sa Real de Cacaron dyan sa Bulacan. Sabi niya, alam, pinatayo ko itong church na to, tapos kunti-kunti lang dumadalo. Tapos nagpapakusay pa kami, ganyan-ganyan, etc. Mga kapatid, alam nyo, huwag yung pang hinayangan yung inyong ginagawang paglilingkod sa Panginoon. Kung mag-fail, mag-fail. May ganyan talaga, we cannot please everybody. Ang mahalaga dito, matuto tayo na mayroon tayong pagkakamali. Tanggapin natin na may pagkakataon na hindi tayo magtatagumpay sapagkat ang ating sinunod sa sarili nating kalooban. Pero kung kalooban ng Panginoon ang ating inuuna, tiyak mga kapatid, magtatagumpay tayo. Diba? Kaya yun, yung sinasabi niya na, nakita kasi ng Diyos yung kanyang pagmamataas. Itinayo ko itong church na to, nagpapakusate pa ako, nagpatawag ko ng lima, etc. Ikaw, kaya nga ito, di ba, yung I am, ikaw, kaya yung letter I dun sa pride, lagi nasa gitna, pride. Bakit? Self-centered. Kaya ko ito naisip mga kapatid, itong I am ni Pablo, para mapalitan natin yung I na yun na nasa gitna ng pride. Diba? Ang mapalitan naman doon, yung ating Panginoon na sinasabi niya, ako ay ako na. Ito yung concept talaga dito. Nagagayahin natin yung Panginoon gaya sa Colossus 3:6 na tayo ay dapat maging kalarawan sa bagong pagkatao sa Diyos na lumalansa. Kailangan maging kaimahe tayo ng ating Panginoon. Sabi niya, ready to die. Ano po ibig sabihin ng ready to die? Handa daw mamatay. Parang yung kanta, mga kapatid, yung naalala niyo yung pagkanta natin ng lupang hinirang. Ang mamatay ng dahil sa iyo. Yan. Parang ganito rin yung sasabihin ni Pablo dito Parang gusto niyang sabihin na handa siyang mamatay sa pangangaral ng Ebanghelyo. Yun yan, naganap na sa Roma, siya ay napugutan ng ulo. Hindi siya natakot. Ulitin ko mga kapatid. No? Pag sinabi nating debtor, I am debtor, no? Katulad ng binabanggit natin kanina, preach without fear or favor. No? Sinabi na natin kanina yan. So, naunahan mo na actually PowerPoint natin. Sensya na kayo. So, dito tayo sa I am not ashamed. Hindi ako nahihiya. Sabi siya. Ito sa ating pangatlong salita ni Pablo. I am not ashamed. So, no sense of embarrassment about the gospel. So, did not always please others. Ayan. Diba? Naunahan ko yung ating PowerPoint. So, sabi ko sa inyo mga kapatid,
praise the Lord talaga na lumalabas sa ating bibig itong message. Kasi hindi nga natin alam kung ano yung message kagabi, pero nauunahan natin yung PowerPoint. Kita ninyo mga kapatid. Kaya sabi ko pa na, nakabasa pa lang natin. No? Ang Apostol Pablo, hindi siya nahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo. No? Hindi siya nahihiya sapagkat hindi natin, hindi natin purpose na atakin o hikayatin silang lahat. Our message or our intention or purpose is to invite them. Imbitahin sila. But we cannot force them to accept the invitation. No? So hindi natin sila pwedeng pilitin na tanggapin kung ano man yung ating sinasabi. Pero mga kapatid, ito sabihin ko sa inyo, we cannot please everybody. Kahit sino. Kahit yung mga nasa church, ayaw din maniniwala sa conversion story. Yung mga ganyan. May mga naririnig na akong ganyan ngayon. Hindi daw sila naniniwala sa conversion story. So, okay lang naman yun. Pero ang mahalaga kasi dito, hindi ako. Kundi maitaas yung ating Panginoon. Application, let us apply. No? Preach to the needs of the people. No, may note dyan sa ibaba. Sabi, strong Christians are never built by weak teaching and strong churches are not built in weak preaching. What do we mean by that, mga kapatid? Strong Christians are never built on weak teaching. Pag sinabi, yung mga matitibay na mga Kristiyano, sila daw ay hindi binuo sa mga mahihinang aral. Tayo ba, mahina ang aral? Hindi Lahat yan, mababasa sa Bible. Tapos, sasabi dyan, no, as strong churches are not built on weak preaching. Sa makatuwid, yung ating pananampalatayang ito ay nakatatag, mga kapatid, doon sa itinuturo at sa nagtuturo. Kaya always at always, kahit ang ating kapatid na Edward sa mga religious debates, no, kailangan mapatunayan ng ating kausap na yung kanyang mangangaral ay tama ang itinuturo. Sapagkat kung mali ang mangangaral, mali din ang itinuturo. Vice versa, mga kapatid. Katulad natin ngayon, kung mali ang ating itinuturo, no? Kung mali ang ating itinuturo, wala sana ako dito. Kasi, hindi tayo pupunta dito sa church na ito kung ang itinuturo natin mali. Sino man ang pupunta doon sa church na mali ang turo? Sige. Wala naman hong pupunta sa ganun. At wala naman hong lilipat siguro na tao na from being like this, tapos lilipat, tapos yung kanya lilipatan, mali. Diba? Wala naman hong ganun. Na magko-convert ka dahil pupunta ka sa mali. Siguro meron, na akala nila totoo, pero para sa akin, katulad ko na may experience ng church hopping sa iba't ibang churches, ay may kita natin na minsan, ganyan talaga ang pag-akala natin. Yung tama, akala natin tama, yung pala mali. Okay. So tuloy natin, I am not ashamed pa rin tayo. Application pa rin, mga kapatid. Malapit na tayo matapos. Application. Okay. Isa pang example, mga kapatid. Ayan. Sabi diyan, no sense of embarrassment from the gospel and application. Never be upset with the success of others. Never relax our efforts because of persecution. Dalawa ko ang sinasabi dito. No? Huwag kong maiinggit sa tagumpay ng iba. At ang sabi ay huwag daw tayong titigil sa ating mga ginagawa sa likod ng persecution. Ito mga kapatid, hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat mayroon tayong nakitang mas matagumpay kaysa sa atin. Tandaan natin, lahat tayo ay may iba't ibang kaloob at mayroon din mga taong ibinigay sa atin. Hindi natin dapat sila mag-inggitan. No? Dahil mayroong ibinigay sa atin ng Panginoon. Lahat ay ibinigay ng Panginoon.
Hindi ka man sikat, wala ka man title, wala kang parangal, o ano man. It doesn't matter. What matter is yung dala mo, hindi ikaw. At sabi ka nito, huwag tayong titigil sa ating mga ginagawang effort, mga kapatid, dahil lamang sa persecution. Okay, hindi tayo dapat titigil sa kahit anumang tinatawag na sitwasyon. Sapagkat kung tayo tumigil, mga kapatid, sign ito, mga kapatid, na kinahihiya natin ang ating Panginoon na sa likod ng mga sinasabi ng iba, sa likod ng ginagawa nila sa atin, ay titigil tayo, ito ay pagkakahiya sa Panginoon. Dahil instead na ipinangangaral mo sa kanila para ituwid mo sila, ang nangyayari, nagtatago ka. Parang sa relasyon, mga kapatid. Bakit hindi mo sabihin doon sa ibang tao na girlfriend mo o boyfriend mo itong tao na ito dahil nahihiya ka? Ganun din si Kristo, natin Panginoon. Ang ating Panginoon nga, magkarelasyon nga tayo sa Kanya. So, si Kristo mo, hindi mo sasabihin sa iba. Sasabihin mo, i-share mo. Yan yung ating halimbawa sa iyo. Hindi dapat tayo mahiya gaya ni Apostol Pablo na kanyang ginawa sa Roma, hindi ho siya nahiya. Hindi niya ipinahiya ang ebanghelyo doon. Bagkos ipinangaral niya hanggang siya ay mamatay. No? In conclusion, mga kapatid, dalawa lamang ang ating conclusion sa bagay na ito. Dalawa lamang. Conclusion. Okay? The good news or the gospel of salvation is for all. According to 2 Corinthians chapter 2 Kings chapter 7 verse 9. Then they said to one another, we do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our place. If we tarry till the morning light, punishment and overtake us. And now we're therefore come, let us go and tell the king's household. So, ang ebanghelyo daw, dalawa lang mga kapatid. Para sa iyo at para sa inyo. Para sa akin at para sa inyo, para sa lahat. Dalawa yan. Para sa akin na nangangaral at sa inyo na pinangangaralan. Ang ebanghelyo ay para sa lahat. Ito ay libreng kaloob ng ating Panginoon, kaya tularan natin ang ating Apostol Pablo. Na siya, mga kapatid, ay handa, I am ready. Siya ay may pananagutan, I am debtor. And hindi siya nahihiya. Sabi niya, ako ay hindi nahihiya, I am not ashamed. Sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Nawa ang maging buhay at halimbawa ni Apostol Pablo sa atin ay mapalitan yung ating dating pagkatao na self-centered. Bagaman ito ay parehong I am, sarili ko, ako. Itong pagtuturo natin patungkol sa I am ng Apostol Pablo ay magwaksi doon sa pride. Yung letter I doon sa pride na ako lang parati. Kundi ako dahil kay Kristo. Ako to dahil kay Kristo. Dahil kung wala ang Panginoon, wala tayong kahit ano. So sa ating pagtatapos, sa ating mensahe, ang aking dalangin, mga kapatid, ay naging pagpapala at biyaya ang ating mensahe ngayong umagang ito ng araw ng Sabat, no, sa ating lahat. At ito nga, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, hindi ko ho ikinahiya, katulad ni Apostol Pablo. Hindi ko ho ikinahiya kailanman, sabihin. At aminin sa sarili kong nag-backslide ako, nagpakumbaba ako, mga kapatid, tinanggap ko yung pagkakamali ko, kaya ako nandito sa church na ito. Ulitin ko, mga kapatid, nag-backslide ako at bumalik. So, kinausap ko yung board, kinausap ko yung ating elders, at saka yung pastor natin, bumalik ko. Dahil ni Apostol Pablo,
Hindi ho ako nahihiyang ipangaral kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Wala akong ikatutumbas na kahit ano pa man yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yung kanyang ginawang pagpapaliwanag doon sa aking mga pagdududa, mga kapatid. Pinalitan lahat ng Panginoon. At siyang Panginoon natin ang nagdala sa akin dito sa kalagayang ito. Kaya pinapasalamatan at patuloy natin pinupuri ang ating Panginoon. God bless sa inyong lahat at muli po isang maligayang araw ng Sabat sa ating lahat, mga kapatid. Denmars, napakagandang mensahe na atin po ninyo pong binigay sa amin sa umagang ito.
At salamat Brother Dinmar sa inyong kabutihan. Okay. Salamat Brother Dinmar. At isa namang magandang mensahe mula po sa ating mga kaibigan, mula po sa dating CFD at CFLAM, Head Chairman of National Debating Team, ERCCP, at isang himala, no? Isang anong term diyan, Brother Dinmar? Tagalog ka eh. Oo, Isang tama yun, isang milagro, no? Isang himala, milagro talaga na nangyari. Hindi na nag-aasahan. Kasi matagal tayong kinakausap ng Bupati, wala kang effect sa akin eh. Ewan ko. Pero yun, alam naman natin na ang itinuturo sa akin ni Bupati ay doktrinal. Ang itinuro naman sa akin ng Panginoon yung pagpapakumbaba. Kasi wala pa nag-effect, Brother Edwin, kahit turuan ako ng doktrinal. Kasi alam na natin yan eh. Pero yung patungkol na sa pagpapakumbaba, yan ang dapat pa natin alamin. Kasi napakahirap yan gawin. Mahirap yan. Patungkol lang mahirap yan gawin. So, Brother Denman, yung talagang nakita ko sa inyo, nung ikaw ay safety pa, mukhang medyo sabi natin, mukhang sabi natin ay medyo may kunting pagmamataas, ano? Pero ngayon, Brother Denman, napansin ko talaga na talagang ikaw ay talagang binago ni Lord, Brother Denman. At nandito si Brother Denman kasama din, baka may kunting may tanong sa iyo, Brother Denman. Yes, Brother Denmar. Yes, purihin ang Panginoon. At may tanong, Brother Denmar. Bali, ilang taon po kayo, Brother Denmar, na nasa CFD ba yun? CFD? Ako po ay 3 taon dyan sa Catholic Faith Defenders. At ako rin po ay dating seminarian ng St. Paul of the Cross Seminary. No? Diyan ho yan sa Caloocan. Yung ating pupuntahan niya mamaya, malapit-lapit doon. Diyan yan sa Camarines, sa Phase 6, no? Sa Green Valley, Caloocan Estate. Malapit-lapit doon yung aking seminary na nasa Phase 8 lang. Malapit-lapit siya. Ayan. Okay, yun lamang po, Brother Ed. Ang tanong ko kay Brother Denmar. Well, mga kaibigan, pinaplus ko na po yung ating mga greetings, ano? Actually, pinaplus na po natin kasi medyo marami-rami, ano? Anyway, thank you very much, mga kaibigan, sa inyo pong mga greetings. Ito na lang, basta natin. Habang nandito po, Linda Valdez, happy Sabbath, mga WHP family and all viewers. Linda Valdez, please continue praying for our evangelism and revival meetings at Esperanza and Cabaritan churches and Sison Pangasinan, and for Valdez family, Ranoda family, and Manlungat, okay, Manlungat family, also for Benedicta Cables, for good health and spiritual guidance. Thank you very much, Pastor. Okay. Then happy Sabbath po from Ted Binaro, Pastor Ted Binaro. Then mula din po kay Small Farms, sabi niya good morning and happy Sabbath. Then mula din po kay Nilo Darasin, amen. Rosita Borcio Buay, happy Sabbath to everyone watching with you. Okay, then mula din po kay Ophel Gaseb, sabi niya, that's it Sabbath, dear brothers and sisters, God bless. Then mula din po kay Den Nueva Enoch, sabi niya, happy Sabbath sa lahat mga kapatid, God bless us all. Then mula din po muli kay Den Nueva Enoch, amen, God bless you more, bro Denmar. Okay, yan po. Then mula din po kay Maria Elisa Patosa Entes, sabi dito, amen, and thanks for the message, Brother Denmar, God bless you. Then mula din po kay Elmer Strati, happy Sabbath to all. Ophel Gaseb, sabi niya, amen, thanks brother, that's inspiring message, God bless everyone. Small family, Small Farm,
Amen. God bless all. Linda Valdez, sabi niya, nice message and song. Well, then mula din po kay Odeng Flores Ferras. Amen. Sa magandang mensahe. Nagpapasalamat po ako sa tulong ng panalangin dahil naka-recover na rin si Nordisa. Siya'y magaling na. Well, thank you very much and praise the Lord. Well, Brother Dimas, sa iyong dagdag ng mga babatiin? Oo. Siyempre, baka ito yung magalit sa atin pag hindi natin binati. Binabati natin yung mentor, Dr. Rocky Tulog, na ngayon ay kasalukuyan nandun sa Boracay para sa isang gawain ng ating Panginoon dyan sa lugar na yan. At binabati din natin ang ating mga kapatid sa Advent Biblical Ministry at dyan din sa 3A Media at kayo din sa ating mga kapatid na nasa ating ministry na Adventist Youth Disciples Ministry. No? So kita-kita tayo mamaya yung mga kabrad natin dyan sa AYDM na tayo maglilingkod, sabi ko nga doon sa Green Valley Caloocan SDA Church. So mamaya-maya, tatakbo na ako, bibihis lang. Tatakbo na ako. Ayan, binabati ko natin yung ating kung saan tayo naka-member na church dyan sa Hillsview, sa Caloocan. Yan. So maraming salamat sa iyong pagtutok din sa aking mga nanonood sa aking YouTube channel, doon din sa ating Facebook Live. No? So maraming salamat po. Lahat ng kapurihan ay sa ating Panginoon. Well, thank you very much, Brother Dinmar, no? Okay, sa Brother Doran, may babatiin ka pa ba? Marami ka ba? So, binabati natin Brother Ed, no? At Brother Edmar, yung ating pong mga viewers dito po sa bahagi ng San Vicente, Palawan. Lalong-lalo na po ay mamaya ay mayroon pong tinatawag na Women's Ministry dito po sa barangay, sa ating pong church dito sa Irawan SDA Church. At ang ating pong, ang pangalan po ng barangay na yan ay Santo Niño ay yan po yung Irawan SDA Church at ang iba pong mga kababaihan ay nandoon po Brother Ed at Brother Dinmar. Ngunit pati yung mga lalaki ay naroon na rin kahit women's ministry po yon ay siguro hindi po maaaring walang women's pag walang men's. Okay, so happy Sabbath po sa ating lahat mga kapatid. Oo, yung iba ay communion service ata ngayon. Yung iba ha, kasi na ano ko na communion service katulad sa Sukat Muntinlupa. Baka sa ibang churches din ay gano'n. Yes, ginagawa din naman yung community service, Brother Dinman, paminsan-minsan. Pero sa amin yan, dito po sa Taytay, actually World International Women's Day na isasagawa sa buong sanglibutan kasama ang Pilipinas. Anyway, hindi ko alam kung may isagawa din ng ibang mga churches. Pero dito din po sa Taytay ay lahat ay mga babae mamaya ang manguna sa divine service. Oo. Ako lang siguro tatayo na lalaki doon, mamaya. Ikaw lang yung lalaki. Pero Brother Dinmar, in fairness, gumagawa po ngayon na naging Seventh-day Adventist ka na. Oo naman. Nagkaroon nga tayo ng ministry partner na sa ministry. At sana nga, dalangin ko, itong si Sister Jackie ay talagang makakuha ng trabaho na walang Sabado. Kasi nung nakaraan niya, pinatamaan ko nung midweek Talagang guilty talaga siya. So, dalangin ko, makakuha tayo. Bibigyan naman ng Panginoon niya kung gusto mo talaga. Pero kung tuloy at tuloy pa rin, kaya sabi niya Apostol Pablo, ay boy, nasa ilan. Brother Dinmar, isang tanong lang, naputol kita, sorry Anong nag-safety ka, Katolik, ay kumakain ka ba ng baboy, hindi rin? Nako, Adventist na ako dati, Brother Edwin. So, alam natin hindi. Ito yung safety ka, Katolik, hindi kayo kumakain, ganun. Hindi, kahit nga dinugon, hindi ako kumakain. Salamat naman. Kasi nung naging uneasy ako, na alam ko, bawal yung dugo, inadapt ko yun. Kaya nung ako yung maging katoliko ko, nung pinangangaral ko yun, yung bawal kumain ng dugo, pinagkakalitan nila ako. Kasi gusto nilang kumain ng dinuguan.
Oo. Ngayon, yung pinangangaraw ko rin ng bawal din ng baboy, pinagagalitan ako ng Siyempre Cebu. Oh, sabi ko, bakit nyo ko pinagagalitan? Eh, ito yung totoo na sa Biblia. Alam mo, Brother Edwin, ang dami-daming mga istorya at saka mga pagkakataon na pinagagalitan nila ako dahil nagsasabi ako ng totoo. Gaya niya, yung mga bawal kainin, ganyan. Pinagagalitan nila ako dyan, safety ako, tinuturo ko. Kaya never ako nakipagdebate ng baboy. Napansin mo? Never ako nakipagdebate sa paksang baboy. Hindi hindi ka makakakita ng kahit anong paksa diyan sa internet na dumibate ako ng safety ako kapag sa baboy. Hindi talaga. Okay. So, well, mga kaibigan, mga viewers pa nating program AWR, tayo po narinig din pala din sa ating AWR dito po sa Taytay, Palawan, Faith Adventist Academy Campus 104.7 FM, and shout out dyan po sa Baong, no? New Kinlo, Arado Nabot at iba pong mapalibot dito po sa ating bayan ng Taytay. At God bless and happy Sabat po sa lahat. Marami pa po tayong dapat papag-uusapan dito po sa ating kapatid na Brother Dinmar, mga kaibigan. Ngunit ang panahon po natin ay limitado. Di bale, next time, Brother Dinmar, anyayahan namin kayo muli dito po sa ating program. At mga kaibigan, dadako po tayo sa ating closing prayer. Brother Dinmar, kayo po ang manguna sa ating closing prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon naming Diyos na nasa kaitastaasan, na nasa mga langit, Panginoon. Patuloy ka po namin pinapapurihan at tinulunganhati sa araw na ito ng Sabat. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa inyong pagpapala, sa inyong biyaya, at maraming salamat din po sa aming buhay na pinakaloob niyo ngayong umaga. At Panginoon, hindi matapos-tapos at higit sa salitang salamat ang lahat ang ibinabalik namin sa iyo, sapagkat sa araw-araw na ginawa ninyo, Panginoon, ay parati kayong handang tumulong. Lagi po kayo nandiyan para sa amin kahit na kami mga makasalanan at kahit kami ay minsan ay sumusuway sa iyo, Panginoon. Ay nariyan ka pa rin, Panginoon. Umiibig sa amin at walang hanggan ng iyong kaawaan sa amin. Kaya Panginoon, kami po ay patawarin niyo sa aming mga kasalanan. Nilising namin ang iyong banal na dugo, Panginoon, upang maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kami mga lingkod mo, Panginoon, ay nagpapakubabang nag-aanyaya sa iyo sa aming mga buhay. Na ikaw po ang sumakop sa amin at ang kalooban mo ang aming dapat sundin. Kaya Panginoon, turuan mo rin kami na mapagkumbabang isip at puso na tanggapin ka at aminin namin ang mga pagkukulang at pagkakamali namin sa iyo. Dahil wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya inimbitahan ka po namin sa aming mga buhay, Panginoon, na ikaw po ang siyang kumontrol sa lahat ng aming iisipin, sa lahat ng aming gagawin, at kayo din, Panginoon, sa lahat ng aming sasalita. At Panginoon, minsan pa ay humihiling kami ng kagalingan sa lahat ng mga karamdaman at sa lahat ng mga problema at kayo din sa lahat ng pagsubok, Panginoon. Tulungan naman po kami, Panginoon, na malagpasan ito upang sa gayon makapagpatuloy kami sa ginagawang paglilingkod sa iyo. Kaya naman, Panginoon, ang lahat ng dalangin ito ay itinataas namin dahil sa aming pagtitiwala sa magagawa mo at sa iyong kapangyarihan na babago sa aming mga buhay at siyang magtuturo ng iyong daan patungo sa iyong dakilang kalooban. Ito ang aming dalangin sa aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Dinmar. At maraming salamat din sa listeners ng AWR 104.7 FM. Okay. Umalis na si Dinmar. Brother Dinmar, your parting words. Sunod si Dodon bago ako. Okay, tayo po ay nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon sa lahat ng lahat na everything. Kasi talaga naman totoo na ang ating Panginoon ay napakabuti at napakaganda ng kanyang kalooban. Pinasasalamatan din natin siyempre ang ating kapatid na Edwell
At sa lahat ng bumubuo ng Walang Hanggang Pabalita ministry dito ho sa online, lagi niyo po susuportahan ang ganitong mga programa sapagkat ito po ay magbibigay ng biyaya at pagpapala sa inyo sa araw-araw at katuwang po ninyo sa pananalangin para sa inyong kahilingan sa ating Panginoon. At pinasasalamatan din natin ang lahat ng mga taong nasa likod natin na nakasuporta at lahat ng ministry na ating binanggit kanina, tulad ng ABM, ng AYDM, ng 3A Media, at ng iba pa mga kapatid na nasa likod natin sa bawat debate natin, katulad yung kay Jando, yung kay Willie Ibe, no? So, ngayon din sa magiging debate sana namin ni Paul Alima, no? Nawa mga kapatid at sa mga susunod pang mga laban natin na pananampalataya, ay samahan niyo ako na ipagtanggol natin ng katotohanan. No? Ayan yung aking hiling sa inyo at papasalamat sa lahat ng inyong pagsunod sa akin. No? So, lahat sana ng kapurihan at kalwalatian at parangal, mga kapatid, tanging ibigay natin sa ating Panginoon at hindi sa atin. No? So, maraming salamat ngayon sa nanonood dito sa ating programang ito, pagpalain kayo ng Panginoon ngayong araw ng Sabat. Okay, maraming salamat po, Brother Mark. At maraming salamat ulit po sa ating mga listeners and viewers ng ating pong program ngayong umaga. At ako naman po si Brother Dodon Lavisto mula po rito sa poblasyon San Vicente, Palawan. Ako po sasabing ang papangalan ng Panginoon ay sumasin sa atin nawa sa umagang ito at magpakailan naman. Well, thank you very much. Hanggang bukas, huwag kaligtaang subaybayan ang bawat episode ng ating program. AWR, WHP, Walang Hanggang Pabalita. Huwag kaligtaan ang bawat episode. At ito naman po, si Brother Edwell Hortaleza from Taytay, Palawan ay magsasabing God bless at mabuhay po tayong lahat sa piling ng pong may kapal. Bye-bye.